this is how your QuickBooks would look like. Wala Now, po. Ma'am, nawala po. nawala? Teka. Yan, nagbalik na? Opo, ma'am. Thank you. Oh. Okay, so we have two ways of accessing our bank recon. Pwedeng dito. Pwedeng here. Here. Or wala dito. Dun dalawa lang. Here and also here. Or here. Yung ikatlo. When you open your bank transactions, here. So those are the three ways by which you would be able to access the reconciling option or module of QuickBooks. Okay. So you all already are familiar with the reconciliation, di ba? Naituro na yun sa inyo nung kayo ay senior high pa lang. So, ang reconciliation is a month-end activity. Kaso ito lang yung nafo-focus sa classroom where in fact, lahat ng GL dapat ideally yung mga na transaction dapat nire-reconcile. Special, kaya lang ang cash kasi high risk. Kaya siya ang focus natin na GL. Kasi siya yung high risk, siya yung medyo susceptible sa errors at saka sa misstatements. Kaya yan lagi ang natatouch natin sa classroom. Now, in QuickBooks, remember yung ating temporary lodging ng bank transactions. Pag in-import na natin yung bank transactions, hindi agad yun nagpo-post sa QuickBooks. It is when you categorize, match, or manually add the transaction. Saka lang siya napopost sa libro. Okay. So, yung nakikita natin dito, this is actually your bank statement. Okay. Iyan yung bank statement mo. Kaso nga lang, naka-interface na sa QuickBooks. Hindi na siya dumadating na isang report from the bank. Embedded na siya sa ating QuickBooks. So, ayun lang gusto kong i-emphasize sa inyo. Ito, this is actually a replica of your bank statement. Okay? Naintindihan. Now, after you've uploaded, imported, then you will now get the bank ending balance of your bank account or credit card. Okay? So, ang gagawin mo, pupunta ka dito sa reconcile, get started. Ang unang hihingin sa inyo, as you can see, yung bank account na nire-reconcile natin. Let's say we will be reconciling this one. Okay? Then, may beginning balance yung 20, i-input mo lang yung ending balance niya. Now, yung ating ending balance, siya makukuha na natin yan sa bank statement. Or, pupunta tayo sa bangko, sa ating bank account, online bank account, kukunin lang natin yung last balance niya for the month. Kasi tatandaan ninyo, ang bangko ay hanggang Friday lang. Some banks, although BDO, 7 days.
Pero kung ang bangko mo ay normally ay ang MBTC or Metrobank hanggang Sabado pero half day. So yung mga intricacies na yan, dapat alam mo yan when you're working kasi para alam mo kung yung date. Okay. Katulad natin, ngayong nung February, if you can look, nung February, ang last banking day natin is the 29th. Yan ang titingnan mo yung balanse mo dyan. Yan. Kasi tumapat yung last banking day sa weekdays. So, okay. Now, let's say tumapat ang last banking day sa weekday. So, ang kukunin mo ay yung last banking day. Let's say tumapat ang 29 ay Sunday. So, kung 29 ay Sunday, ay di yung 27 ang last banking day mo. That is very important here. Kung ano yung katapat na date ng iyong balanse. Okay, so let's say for example, teka, magkano ba yung ating... So let's say for example, noong anong last day ba nito? Let's say for example, 100,000 yung ending balance niya. And then December 12, 31, 2021. And then you can now start reconciling. Okay, so bigyan ko muna kayo ng run through nitong nakikita nyo sa screen. So here sa taas, here is your bank account. Kaya mag-iingat kayo minsan, nalilimutan kung ano yung nire-reconcile. Eh kung marami kayong bank account ng kumpanya, dapat tama yung inyong bank account mo nang inire-reconcile. Kamatch nung inyong bank statement na hawak. Okay, yan. Then ito yung balanse na nasa bank statement. Ito yung diferensya ng balanse sa bank statement at sa QuickBooks. So meron tayong 16,990.15 na difference. Cleared balance. Ito na yung may kamatch. Kamatch na niya. Meaning, ano yung match? Yung cleared, meaning na post na sa libro, na nag-appear sa bangko, na record na rin sa libro. Yun ang ibig sabihin ng cleared.
Okay. Now, ito naman yung beginning, ito yung payments na naka-record, ito yung deposit. Ibig sabihin, wala pa tayong deposit na nagagawa. So ito, makikita nyo ito, galing ito dito, minus that, yun. Kaya yung cleared balance. Okay? Pag ito pinag-minus nyo, yun. Ito yung difference. Ito yung difference. So ito lagi ang titingnan nyo. Ito dapat ay 0. Now, ito naman, edit info, you can edit information about this. Kaya pag kinlik nyo yan, babalik ka dun sa ipinasok natin para hindi ka na lumabas. O kanya ka. Then, ito naman, let's say, tingin mo, hindi mo matatapos siya. Ay, ano nagawa ko? Isang buwan na baga? Ba't ako hinihingi na? Na-click ko yun siguro. Okay, so ito, kung pwede mo siyang i-save later, finish now, save later, close without saving kung ayaw mong i-save yung nagawa mo. But, normally, pag tapos ka na, i-click-click mo are. Pag hindi pa naman ito. Okay. Now, ito naman second line. Ito yung, kung gusto mo payments lang ang i-present, ipapakita sa screen below, click-click mo lang yan. Lahat yan payments. Kung deposit, wala naman tayong deposit. Kung all, lahatan. Now, remember, para madali, di ba pag nagagawa kayo, kasi dito class, ang recon dito, proof of cash. Yung ginagawang reconciliation dito, proof of cash, meaning nire-reconcile natin yung deposit at saka yung disbursement ng bangko sa libro. Hindi ito yung ginagawa ninyong normal na bank recon. Kaya maganda ito kasi dito nahuhuli na yung kung may discrepancy, error, o kung merong mga anomalyang nangyayari na mga perang nawawala, nadidetect na dito. So yan. So yan yung payment. So kita nyo naman ito lahat yung inyong ating in-import. Okay. Yan ang ating in-import. Ito yung mga sign na ginamitan ng rule. Ito naman manually. Pag nakita nyo yung sign na ganyan, be aware of those signs. Pag ganyan, manually, meron naman message. Ito naman, nakapose ang ibig sabihin. So, pwede mo yung i-uncheck. Yan. Para pag kasi chine-check mo yan, mo na-zero out yun. Okay? Kasi nagbabank recon ka dito. Ayan, pwede mo siya i-check naman lahatan. Ibalik mo lang yung dati. Okay. So, ito naman, ano pa bang kailangan? Ito naman kung gusto mo nang i-print. Ito naman ay kung gusto mong baguhin itong columns. Kung meron ka mga katulad dito, reference number, hindi mo naman kailangan. Itong memo, nire-repeat lang ito. So, pwede mo nang alisin siya. Bank status.
So yan. So ikaw na yung magde-decide kung anong gusto mong itira. Okay? Dito mo siya gagawin. Now, let's go back to our recon. So lumalabas dito na meron tayong 83,000 na difference na difference unrecorded. So dahil assumption natin na tama na lahat, na record na natin lahat ng expenses, ito lang ang nawawala natin. So this most likely would be a deposit. So balik ka dito para hindi kayo maglalabas-masok, mag-create kayo ng isa pa. And then you just sorry. So may depresyo tayong magkano? 83,000. So we can now manually add that. Let's say nag-imbestiga kayo, na-determine ninyo na merong koleksyon na hindi na record, so i-record natin. Let's say galing yun sa ABC company. Magkano yun? 83,905.38. Then save and close natin. And then receive natin yung pera. Yun. Bayaran natin. Ay. Ayan. Save and close. So meron na tayong pera. Then deposit natin siya. Bakit wala? Let's go back doon sa ating. Dapat dito siya lalabas. So, dahil hindi natin siya makita, let's go back to dun sa ating ni-receive payment. Kasi baka hindi natin nalagay sa tamang bank account.
So, normally, just go to the customer para mabilis. ABC yun, di ba? And then, yan. Yun. Dito pwede kayong pumasok. I-view nyo. Saan nyo pinasok yun? Yan, tinyo. Kaya hindi lumalabas doon. Hindi natin nalagay. Okay, then save and close na tayo. Now, pumasok na yon. Balik tayo ngayon dito. I-refresh lang natin. Lalabas na yan dito. Okay. Teka lang. Now, kasi dito ay... Teka. Let me just get out of here. So, when you go to your bank account, ay, nasa na yun? Nag-a-appear na siya doon. Teka, where is that? Yung sa reconcile ninyo, refresh nyo to.
Let's see if it's appearing now. Di pa rin. Okay. Yun. Meron na siya doon. So, i-click lang natin yan. Yun. Wala na tayong difference. So, we determine yung 83,000 is an unrecorded sale. So, ni-record lang natin yung sale. Natin yung deposit. Tapos yan. Nag-clear na siya. Kaya balanse na yung ating bank record. Okay? So, finish now ka na. Now, pwede kang pumunta dito sa summary at pwede mo siyang i-print yung reconciliation report. So, ganyan na itsura ng bank recon niya. Again, ito kasi ay proof of cash kaya lahat ng disbursement nakalista. And then, balance. Meron tayong difference. Ang ating uncleared kasi December balance siya kasi ang statement natin 100, ang regular balance ng 31 ay 100. So, meron tayong uncleared. And then we have an uncleared of 100 million bill payment. Naka-float.
Ayan, nagdoble tayo. Tingnan nyo, nagkamali tayo. Kasi tingnan, nagdoble. So, ito, pwede nyo na itong i-delete. Ay, ba't tayo nagbalik dun? So, yung deposit natin, nagdoble tayo. Kasi ito, meron tayong, ito yung ledger, ito yung subsidiary ledger ng customer. Now, tama tayo dyan. Kaso, di ba, na-create tayo ng deposit kanina? So, i-backdate lang natin to. So, ito. Yan, i-delete na natin yan. Dito para mag-delete. Kasi nagdoble. Yan. Then you go back to your bank recon. Then you go to summary. And then you go to here. And check kung naroon pa siya. Okay, naroon pa siya. So we have to undo this. Saan yan? Like, I'm looking for the button kasi meron tayong undo reconciliation. Normally, you can undo the reconciliation. I cannot find it, but we have that option. Doon sa essentials, I don't know dito sa sa Filipino version. Nagbalik na naman. Kasi it's a button. Kasi ito yung na-delete na natin eh. And we have to undo this. Teka nga lang, class.